Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Attorney Regal Oliva na kung saan ipinaliwanag niya ano yung answer ad cautelam ni BP Sara. Kasi sinasabi ni Congressman Terry Ridon na non-answer. Wala daw, hindi daw sumagot si BP Sara. Sinasabi naman tong abogado na si Regal Oliva na believe ako sa galing. Ang simple paliwanag niya, madaling maintindihan. No, it's an answer. It's legally pwede yung ganong answer. Answer with condition. Kasi kini-question ni BP Sara ang procedure. It might be invalid yung procedure na ginagawa ng ano. So ito, mayroong nag-comment. Napakaganda. Siguro abogado rin ito, abogada. My own opinion. Itong nag-comment. Sabi niya, dismissing an ad cautelam filing as a non-answer is a high-stakes gamble that could backfire on Congress in 3 specific ways. Pag ipatuloy ng Kongreso na hindi sumagot ang BP, sige, tuloy na natin. Iakyat na natin ang impeachment complaint sa plenaryo para pagbotohan na kung mayroon bang 1/3 si congressman na pipirma para i-endorse Yan. So, pwedeng patibong ito. Baka mahulog sila sa patibong sa legal team ni BP Sara. Mag-backfire. Silang malilintikan. In what ways? 3 specific ways. Number 1, the trap of due process violation. Yun na, yung trap, patibong. If Congress treats the Vice President's filing as a literal non-response and moves to declare her in default, waiving her right to present evidence, they hand her camp a massive legal weapon. She can then elevate the case to the Supreme Court, arguing that her right to due process was violated. This could freeze the entire impeachment proceeding via a temporary restraining order. So, baka ma-strike 2 na naman itong Kongreso. Strike 1 na sila last year void ab anisio ang inyong inakyat, sinampa na linapaya sila. Ngayon, parang hindi sila natututo. Baka ganyan ulit. Mati-RO sila ng Supreme Court. So yan, it's a trap. Pag hindi sila mag-isip. Number 2, validating the political persecution narrative. Sa taong bayan naman ito, public opinion. By labeling a legitimate legal maneuver as a non-answer. Yan. Legal. Pwede itong answer ad cautelam. O tapos, baliwala mo, talo ka sa taong bayan. Critics risked looking like they are prioritizing political theater over constitutional procedure. It reinforces the BP's narrative that the House is a kangaroo court more interested in quick exit than a fair trial. The result? This shifts public sympathy, turning a legal inquiry into a populist battle. Sa ngayon wala na. Sa mga surveys, panalo si BP Sara. Kahit saan. Yung bagong labas na Pulse Asia Survey, inilampaso niya si PBBM. Negative 9 ang net satisfaction rating ng Pangulo. Samantala si BP Sara, positive 28. Ang layo ng diferensya. Kaya, sige. Lalo kayong ididiin ng taong bayan sa public perception. Court of battle, public opinion. Number 3, underestimating the jurisdiction defense. Terry Ridon's non-answer comment focuses on the merits, meaning the what,
but the ad cautelam focuses on the jurisdiction, the how. If the House ignores the jurisdiction challenges raised in her answer and those challenges are later found to be valid by the courts, the entire impeachment complaint becomes void ab initio or void from the beginning. The congressmen involved look legally reckless. Paano? Hindi abogado. Kung may abogado man sa kanila, si Loestro, I don't know, anong klase siyang abogado. Having wasted months of public resources on a procedurally flawed hunt. Kaya, ang nangyari ngayon, mga kaibigan, instead na si BP Sara ang dumidepensa sa kanyang sarili, siya ang umaatake. Naglatag na siya ng patibong at pag hindi mag-isip, pag maging padalos-dalos itong kongresista, ang next move niyan is pupunta na sa Supreme Court ang kampo ni BP Sara. So, anong ibig sabihin? Hindi na naman tayo makapanood ng bloodbath. Kailan ba yung bloodbath na yan? Kasi ang sarap pong manood ng impeachment trial. When was that? 2001? Yung impeachment ni ano bang ranggo ko noon? Lieutenant Colonel ako noon, mga nasa 40 plus ang akong edad. 2001, that was 25 years ago. Matagal na. Masarap, exciting manood ng impeachment trial. Yun na nga, presidente yun. Erap, very popular. Ito naman, Vice President, very popular. Kaya, ako, sana matuloy ang impeachment trial. At alam ko, hindi natatakot ang ating BP Sara. Punong-puno siya ng bala. Ang gagaling ng mga abogado niya eh. Kaya lang, pag hindi sila maingat, may strike to sila sa Supreme Court. Ma-TRO sila, ma-void ab initio. Defective from the beginning. Good luck, Congressman Ridon and Congresswoman Luistro. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano yung natagaan na mo gyero so mag-atop na ni Karo. Pitong ko, tura mas ko sino dili. Agi na yung pinamarit ko na nagkakaroon ng atitiyo. So muna ni ang gitukod ni ante nga pag-atopan karon. Ba't ba ano yan, man to? Yung sa tumawag ng tangas, pinalunggab ka yung mga bata. Mababa, manabalay. Sige, patuway. Ang ipanaw ka. Anong kusuko ah? So dugay na gid ni ang balay ni ante nga gitukod kay ang silupin nga yang giatop na nga gisi na gyud. Kumahi kita. Hoy. O karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatagan og gyero si ante. Salamat sa Ginoo sa nagahatag sa sin nga nakaatop na gid ko nga dugay na gid ni. Walo na kabulan ni aya na atopin. Ako na yung gimuan. O si ikaw na ante ani ang nagpatukod sa imong balay, ikaw nang nagtukod ani. Kun
na. Si auntie daw ang nagpatindog sa iyang balay ani. Hindi na mag- 8 ka bulan, 8 ka bulan sa imong pagpatindog sa imong balay ante, bago pa karon na utupan ni. Bago pa. Pud manggod sa kalisod. Busa wala ayap pa nila ato pangayo na mo sa Salamat kayo ante.